Gusto rin natin pong magpakita ng video kung saan makikita rin natin yung same strategy na to nanggaling din sa bibig ni VP Sara. Kung maaari pong i-play yung video. Play the video, please. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Are you happy with the performance of the defense? Of course, yes. Oo. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. At kung maaalala natin, meron din pong statement si VP Sara using the Office of the Vice President, seal and logo, on the day 4 of the impeachment trial kung saan sinabi niya na quote-unquote, the complaint is not supported by evidence. Hindi na po nakakagulat na estratehiya ito noon hanggang ngayon. What can we expect from a defense panel whose client apparently does not recognize the institutional process being afforded to her? Quote-unquote, bending the law raw ang ginagawa sa impeachment court ng Senado. Bakit hindi siya humarap at sa paglilitis mismo maghabol ng mga saloobin niya? Ultimately, kung may dapat sitahin ang impeachment court, si VP Sara iyon. Siya mismo ang bumabaluktot ng batas, lalo na sa kanyang questionabling paggasta ng confidential and intelligence funds na hanggang ngayon wala pa rin pong sagot sa taong bayan. Sa atin po, klaro po ang gusto nating uphold. One court, one standard. Kung bawal bastusin ang impeachment court, dapat bawal para sa lahat. Pero no, kasi under siya ng jurisdiction ng court as the respondent, no? At itong sub judice rule, maliwanag dito na ang covered by this are not just the lawyers of both sides, kasama dito of course the parties themselves. So maliwanag na saklaw siya nitong rule on sub judice, no? And of course the senators as well are also covered by this. Bukod dito yung principle din, no, nung contempt of court na nakapaloob sa rules of court, na which applies suppletorily to this case, kasama din ho yan. And maliwanag ang jurisprudence dito sa bagay na to, no? If party to a case again attacks the integrity, no, of the court, that may constitute not just a violation of the sub judice rule but even be considered as a contemptuous conduct. So kung meron bang remedy dito ang impeachment court, meron ba silang pwedeng gawin? Maliwanag na meron ho, no? If they will determine that the Vice President violated sub judice rule and if it constitutes a contemptuous conduct, then the impeachment court may act accordingly. Magdadagdag lang din po ako. Nakita naman natin sa kasaysayan natin na maaaring may reputasyon ang impeachment court that's mixed. At sa dulo nito, gusto natin makamit yung pananagutan matapos yung proseso ng pananagutan at kailangan pong protektahan yung credibility, integrity, yung pag-observe ng rules and regulations that the Senate Impeachment Court itself is setting para po makuha yung goal na yun sa dulo. At para po mangyari yun, meron pong mga iba't ibang kapangyarihan ang Senate Impeachment Court to deal with yung iba't ibang remarks, threats, and ibang maaaring nakakapag-defeat ng credibility, ng integrity, ng pag-observe ng rules and regulations na applicable dito. So, inaasahan natin, no, na i-exercise nyo ng Senate Impeachment Court for its own benefit and of course, for the benefit of the Filipino people.
If I can also quickly add regarding that topic na na-mention ni Kong Rene, no, about dun sa Vice President Security Group. Isa yan dun sa mga importanteng usapin din na tinalakay kahapon. No, as pointed out yesterday, meron ng more than 400 no, security personnel na naka-detail kay Vice Presidente. At ang pangasiwa ng kanyang seguridad, ito na ay mismong tungkulin ng Vice Presidential Security Group, no? At kaugnay nito, natanong ang testigo at sinabi niya, no, ang pagbayad, no, sa mga sweldo ng mga empleyado ay hindi pwedeng paggamitan ng confidential funds. So, yan ang isang mga question na dapat tignan din dito, tuntunin, no? Kung inisa-isa yung mga operations na ginawa, supposedly, using the confidential funds at Defense Counsel pa on cross-examination, no, nagsabi yung surveillance about sa ano daw, no, yung dadaanan ng Vice Presidente papunta sa isang lugar, no, different activities, merong Christmas party, merong tree planting at kung ano pa. So, yun yung question din dyan, no, kung ang nangangasiwa na dapat niyan ng ganyang seguridad ng Vice Presidente ay ang Vice President Security Group. Sabi ng witness, hindi pwedeng gamitin ng confidential funds para sa kanilang mga sweldo. Kung Rene, you mentioned kanina sa opening statement mo yung regarding to sa tingin niyo po strategy ng defense team, misleading. Tapos, naging biktima na rin po si Kong Shell Jokno ng spliced videos posted po sa wall ni Senator Pia Cayetano. Meron pong mga line of questioning doon sa defense cross-examination kahapon na tinatanong po ni Attorney Ferrer. Doon ba sa ND, meron ka ba makikita nakasulat doon na may word na corruption or may word na misappropriation? Lahat yon sinasabi wala. Hindi po ba may fear din ba na parang pwedeng ikat to ng mga nandun, yung mga supporters, and then yun lang ipapalabas nila. For example, sa SOCMED, wala naman pala nakasulat na word na misuse, misappropriation, corruption dun sa ND, Notice of Disallowance. They can also splice that. Ano po yung tingin nyo and paano to dapat tingnan ng publiko? Mukhang ito yung nangyari na since day one. Diba? May nakita tayong isang strategy din na magbibitiw ng mga tanong and in the same breath ay babawiin yung tanong na yon. So, yung fear natin, and nakita na natin to noon, at yun din po yung mandato ng mga tagapagsalita para iklaro, maaari talagang lumala yung disinformation, fake news sa social media algorithm bubbles na maaring ang ating mga kababayan ay makulong, no, kung the same kind of content without external validation ang makita sa ating mga social media feeds. So kaya po tuloy-tuloy yung engagement natin hindi lang sa media kung saan dito po mas inaasahan natin yung balanced reporting, yung mga hard-hitting questions na dinidetalyado yung proseso hanggang dulo, at syempre yung on-ground engagement kung saan pinapakita personal, no? Ito yung ebidensya, ito yung screenshot na nakita natin, ito yung photocopy na masasabi nating pinagbatayan ng COA ng ibang mga government agencies ng kanilang mga findings na hindi naman po arbitraryo na nakakamit, pero may malalim na investigasyon na ginagawa para makuha iyon. Sa punot dulo po nito, vulnerable tayong lahat sa fake news, sa disinformation. Kaya po kailangan mas extra mindful tayo at nakatunghay mismo doon sa prosesong nangyayari live sa impeachment proceedings. Hindi po nakasalalay lang sa mga reels na maaari nating makita. And sa dulo nito, no, panghawakan na gusto natin dito pananagutan. No, gusto natin dito, ayaw na maulit yung korupsyon, ayaw na maulit yung may perang ginasta daw, and hanggang ngayon hindi pa rin natin natitiyak kung saan po ito napunta. Yung report na sinasabi dito napunta, napakadaming anomalya. Dapat po nagtatanong lang tayo, hindi po dapat sinashutdown yung paghahanap natin ng sagot.